Panahon na raw para baguhin ang bank secrecy laws ng bansa. Ginagawa kasing imbakan umano ng nakaw na yaman ang mga bangko ayon sa ilang senador. Narito ang agenda report ni Hannah T. Our bank secrecy laws have served their purpose, but today they serve the wrong people. It is time to amend them. It is time to modernize them. It is time to put integrity at the very center of our banking system. Solusyon kontra korupsyon para sa ilang mambabatas ang pagbabago sa bank secrecy sa Pilipinas. Ayon kay Senator Joel Villanueva, more than 70 years nang hindi nababago ang batas na ipinasa pa noong 1955. Ang panahong hinihikayat pa ang mga Pilipino noon na magtiwala sa mga bangko. Pero ngayon, nagiging pananggana raw ito ng katiwalian, tax evasion at money laundering dahil halos imposibleng silipin ang mga bank account kahit may investigasyon na para sa mga kasong ito. Batay daw sa Department of Finance, bilyones ang nawawala sa revenue ng bansa dahil sa hindi matrace na tax evasion. Nalalagay pa raw ang Pilipinas sa panganib na mabalik sa gray list ng Financial Action Task Force kapag hindi na-update ang ating bank secrecy laws. Nakalaunay makakaapekto raw sa ordinaryong Pilipino, gaya ng mas mahal na remittance ng mga OFW, mas mahirap na loan para sa small businesses at magastos na bank transactions. People know when something is unfair. They know when a law that is meant to protect the privacy of all of us is used instead to protect only the powerful few. May issue ng unexplained wealth ang isang tao. Hindi pwedeng tingnan ang account. Hindi pwedeng siya sa atin. Protektado ito sa ilalim ng batas. Our people see these excuses, Mr. President. They feel these barriers and consequently lose trust in our institutions. Sa ilalim ng Bright Act ni Villanueva, mananatiling confidential pa rin ang mga bank deposit ng ordinaryong Pilipino. Pero binubuksan ng panukala ang bank secrecy, lalo na kung may investigasyon sa korupsyon, money laundering at tax evasion. Pwedeng humiling ng access ang mga ahensya gaya ng hukuman, Kongreso, Office of the Ombudsman at Anti-Money Laundering Council, alinsunod sa itinakdang proseso ng batas. Hindi ito blanket authority. May mga safeguard para maiwasan ang abuso, gaya ng formal investigation at due process, at may kaparusahan din na criminal at administrative liability ang sinumang opisyal na gagamitin ito sa mali. Nakiisa rin si Senator Kiko Pangilinan sa panukala at sinabing matagal nang kailangan ang ganitong reforma. Kalakip dapat sa pagpasa natin sa panukalang batas na ito ang masusing lifestyle check upang mas madaling makikita o masusundan ang pera na maaring mahantong sa pagpapaliwanag din ng unexplained wealth. Ani Pangilinan, hanggat nananatiling mabagal ang hustisya at hindi nasusundan ang pera, lalo lang daw lumalakas ang loob ng mga tiwali. Para sa agenda, Hannah T., Bilyonaryo News Channel. Mag-follow sa aming mga social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa pinakahuli at eksklusibong mga balita.